I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, we are going to spend a day in Busan. Today is December 31, 2023 and we decided to celebrate the New Year's Eve in Busan. Wala kasi masyadong ganap tuwing New Year dito sa South Korea unlike sa atin sa Pilipinas. This time nag-SRT kami instead of KTX pero parehas lang naman sila. So nandito na yung train and see you Busan! Finally, we arrived here in Busan and ang bilis diba? So ayun, since sa Daejeon na kami galing, 1 hour and 30 minutes lang yung travel time namin. Wala na kami masyadong picture and let's go to our first destination. Andito tayo ngayon sa Gamcheon Culture Village. Isa ito sa popular destination dito sa Busan. Kung titingnan para siyang Baguio diba? 30 minutes away lang to sa Busan Station and if tight yung schedule nyo, better na unahin nyo to kung gusto nyo siyang puntahan. How to go to Gamcheon Culture Village. So from Busan Station, take the bus number 61, 87, 134, 171 and then get off to Chumo Market and transfer to Town Bus which is Sogu 2-2 and get off at Gamjeong Elementary School, Gamcheon Village. Nagpicture-picture muna kami kasi ang haba ng pila dun sa isang famous spot. So ayan si Kuya, sumisilip na siya kasi naiinip na ata sila. Charot! Okay, so turn na namin para mag-picture dito sa isang famous spot dito sa Gamcheon Culture Village. Ito yung statue ng Little Prince and sobrang haba talaga ng pila. Introvert kasi kami parehas so nahihiya kaming mag-ask sa iba para magpa-picture kaya lagi kami may dalang tripod. Tapos video ko na lang to para hindi na ako magpabalik-balik pag nag-capture ng pictures. Ngayon ko lang din napansin na umuuga pala yung fox na statue doon so hindi ko alam ang gagawin paano pag nahulog ko yun. Ito yung isa sa cons pag ganyan solo pictures kayo kasi hindi nyo matansya kung tama ba yung angle or yung positions nyo. Nataklo ba na talaga namin yung background? Aayusin ko lang sana yung pinaka-camera ko dito kaso biglang may sumingit so hindi na kami ulit nakapag-picture. For me, yung Gamcheon Culture Village overrated na siya kasi sobrang daming tao and hindi mo na ma-appreciate yung view. Anyway, after nyo sa Gamcheon Culture Village, pwede kayong pumunta sa may Songdo Bay para sa Busan Air Cruise. Sikat din yun dito sa Busan kasi maganda yung view na makikita nyo habang nakasakay sa cable car. But Moon insisted to go to Taejongdae kasi maganda daw dun. So, dun na lang kami pumunta. Isa ito sa must-visit tourist spot dito sa Busan. If you are a nature lover, I highly suggest to go to this place. Kahit ang layo nyong puntahan, worth it naman yung view. Malawak tong park na to and marami kayong makikita dito. Yun nga lang, medyo nakakapagod for today kasi hindi naman ready yung katawan ko para mag-hiking. Although, hindi naman siya ganun katarik. Para iwas pagod, pwede rin kayo sumakay ng train na to para malibot nyo yung buong park. After namin makapag-ikot, hindi na rin kami masyado nagtagal doon sa park na yun kasi gusto namin maabutan yung sunset sa Haeundae. Dumaan lang kami saglit sa place na to para makita tong mural. There's a story behind it kasi, so pinagmalaki lang niya sa akin. Which is nakaka-proud naman niya talaga. It's getting dark and we are heading to Haeundae Beach. Super na-appreciate ko talaga yung ganda ng Busan comparing to Seoul kasi as an introvert person, I prefer na yung mga mauunting tao. Although, Busan is the second largest city in South Korea. Sakto lang yung dating namin dito kasi halos palubog pa lang yung araw. Special kasi itong place na to para sa amin. Dito kasi sa place na to siya nag-propose sa akin. So to make it more memorable, we decided to spend the last sunset of the year here in Haeundae. Since hindi na rin ako masyado nag-update ng videos dito sa YouTube, baka magulat kayo na dito sa video na to kasal na kami. Medyo dumidilim na and dumaan lang talaga kami dito para sa sunset. Pero yung pagse-celebrate ng New Year's Eve ay sa Gwangali kami pupunta. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa Gwangali Beach. Ang kinaibahan niya sa Haeundae is maganda yung night view dito sa Gwangan. As far as I observe, mas madami yung locals na tumatambay dito, especially the young adults kasi yung mga kainan and other stuffs
malapit lang siya dito sa dagat unlike sa Haeundae. Naghihiyawan or nag-cheer na yung mga tao dito sa Meguangan because nag-start na yung countdown for New Year's Eve. Based dun sa event post nila, may program dito yung pagpapalipad ng mga drones. So time check, it's already 12:15 in the morning and wala pa rin kami nakikitang drones. Hindi ko alam kung na-delay ba or something happened. Pero ayun, since hindi pa naman nag-aalisan yung mga tao, kaya nagstay na lang din kami dito sa pwesto namin. Actually, itong mga yating nandito, nag-aantay din sila nung pinaka-drone event. Pero ayan, nag-start na lang silang magpa-fireworks. Dito medyo naiinip na kami ng konti kasi wala namang announcement kung tuloy or may delay lang ba dun sa drone event nila. And then this happened, nag-a-announce na sila na canceled yung drone event. So ayan, makikita nyo talaga yung disappointment ng mga Koreans. Kahit kami din naman. Meron nga palang nagbebenta ng mga fireworks sa gilid-gilid dito sa Gwangali. Bumili din kami ng amin kaso bawal pa kasi talagang magsindi ng fireworks during this time kasi sobrang dami ng tao, baka naman nga magka-aksidente. May security na lumapit sa kanila and kinonfiscate ni kuya yung mga fireworks nila. Tingnan nyo kung gaano kadami yung umattend and sabay-sabay kaming nadismaya talaga kasi cancel nga ang tagal namin nag-antay doon. Yung ginawa namin is hindi na kami kumuha ng accommodation para makapagpahinga kami for the next day. So ayan, bali parang almost 24 hours kaming gising. Nagpunta lang kami sa isang coffee shop na 24 hours open para makapagpahinga saglit and then bumalik na kami dito sa may Gwangali kasi gusto ko talaga mag-fireworks. I think this is already 4 AM of January 1, 2024 and makikita nyo na sinisindihan ko na itong sparklers kasi as I observe, pinapayagan na ng mga security na magsindi ng fireworks. Isa talaga to sa most unforgettable moment ko dito sa South Korea kasi hindi ko na-expect na kaya ko palang magstay sa labas during winter knowing na I'm from the Philippines and wala naman kaming aircon sa bahay pero nakaka-survive ako sa lamig. I played it. Be careful your eyes. Watching the first sunrise of the year is one of the traditions here in Korea. They wait for this moment and then once the sun rises, they will make a wish. Happy New Year! In Korea? 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 하나, 둘, 셋. 새해 많이 받으세요. 자꾸 네가 보여